Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 16 hanggang 20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Oo, ako si Francis. Si Francis ay hindi umatras o bumigay. Sa halip ay hinarap niya si Jared. Ang tanawing ito ay naging sanhi ng pagkagulat ng maraming iba pang mga alagad. Kailan nakapasok si Francis sa ikatlong ranggo? Sa wakas ay natanto ni Kevin at ng kumpanya ang pagbabago ni Francis. Maging si Vilma na nakatayo sa tabi ni Gerland ay nagulat. Isang walang kwentang basura lang na gumagamit ng tulong mula sa labas para makalusot. Ang mga taong ito ay lalong mahina. Naiinis na sabi ni Gerland. Siguro. Sagot ni Vilma. Francis, mas malakas ka sa inaakala ko. Hindi ka takatakang kaya mong bugbugin ang kapatid ko. Pinuri ni Jared si Francis nang huminto ito 2 yarda ang layo sa kanya. Huwag mo na akong purihin, narito ka para maghiganti para sa kapatid ko, sa palagay ko. Bahagyang ngumiti si Francis. Oo. Mabilis na nagpatuloy si Jared, bagaman ang aking kapatid ay isang walang kwentang basura. Siya pa rin ang aking kapatid. Ang mukha ni Kevin ay naging pangit habang nagsasalita si Jared. Ang kapatid niyang ito ay hindi kailanman nagbigay ng anumang mukha sa sinuman. Nagpatuloy si Jared, mas bata ka sa akin at kaka-rating lang sa ikatlong ranggo. Kaya hindi kita ibubuli. Kung mabubuhay ka pa sa unang 10 galaw ko, hahayaan ko na ito. Oo naman. Medyo nagulat si Francis sa kung paano kumilos si Jared. Ang kapatid ni Kevin ay hindi kasing yabang ng kanyang inaakala. Nagharap ang dalawa sa isang piraso ng ekstrang lupa sa larangan ng martial arts. Nagsisimula na ngayon. Biglang nanlamig ang aura ni Jared at nagsimulang yumuko ang kanyang 4 na paa, parang makamandag na ahas. 13 pagbabago ng makamandag na ahas. Alam ng ilan sa mga alagad ang kasaysayan ng paglipat. Bilang kalaban ni Jared, nakaramdam si Francis ng hindi kilalang lamig. Habang natutunan ng magkapatid na lalaki ang 13 pagbabago ng nakakalaso na ahas, maaaring bigyan siya ni Jared ng matinding pressure. Ikalawang pagbabago ng poisonous snake. Si Jared, tulad ng isang ahas, ay tumama sa ulo ni Francis. Naramdaman na lamang ni Francis ang lamig sa kanyang ulo. Ang bilis at lakas ng kalaban ay doble kaysa kay Kevin. Mabuti na lang ay madaling makita ng kanyang kaliwang mata ang ruta ng pag-atake ni Jared, kaya nagtaas siya ng kamao para harangan. Inihagis ni Francis si Jared gamit ang kanyang suntok, ngunit naramdaman niyang parang mantikilya ang katawan ng kalaban. Pumihit si Jared sa lupa at pagkatapos ay gumamit ng explosive speed at power para sumisingil pabalik kay Francis. Hindi nakakagulat na siya ay karapat-dapat na maging ikalimang pinakamahusay na panlabas na disipulo. May pakiramdam siya na ang kanyang kalaban ay hindi isang tao, ngunit isang nakamamatay, tusong ahas sa halip. Si Francis ay may tame time na tingin sa kanyang mukha habang siya ay nakaharap kay Jared. Sa maikling panahon na iyon, si Francis ay halos natalo ng maraming beses. Nagtataka ako kung hanggang saan ako makakarating nang hindi ginagamit ang aking kaliwang mata. Napakatahimik ni Francis. Sa sandaling ginamit niya ang kanyang kaliwang mata, ang bilis ng kanyang reaksyon at paningin ay tumaas ng husto, kaya hindi ito magiging anumang hamon para sa kanya. Siyempre, nang hindi ginagamit ang kanyang kaliwang mata, ang bilis ng reaksyon ni Francis ay nalampasan na ang mga martial learners na may parehong ranggo. Sa simula, si Francis ay nasa ilalim ng matinding pressure. Gayunpaman, habang nagpapatuloy ang laban, ginamit niya ang kanyang karanasan at lakas sa pakikipaglaban upang labanan si Jared. Being. Magkasamang naglaban ang dalawang anino sa field. Ang dalawa sa kanila ay parehong gumamit ng malapit na mga kasanayan sa labanan, at ang bilis ng kanilang pakikipaglaban ay napakabilis. Ang lakas ni Francis ay mas malakas kaysa sa naisip ko. Ito ay naging 5 galaw. Nadama ng ilan sa iba pang mga alagad na hindi ito kapani-paniwala. Napakabilis ng improvement niya. Nagsimulang lumakas ang paghinga ni Vilma. Sa hindi kalayuan, patuloy na pinupunasan ni Kevin ang pawis sa kanyang noo. Naisip niya na sa lakas ng kanyang kapatid, kailangan lang niya ng 2 o 3 galaw para mapabagsak si Francis, ngunit ang huli ay hindi inaasahang bumuti ng husto. Sa lalong madaling panahon ito ay ang ika-6 na paglipat.
Kung paanong magkaparehas sina Francis at Jared sa isa't isa. Ikaapat na pagbabago ng nakakamandag na ahas. Ang mga galaw ni Jared ay naging parang dagat. Umikot ito, tumalon at pumulupot kay Francis. Sa pagsisimula ng ikaapat na pagbabago, ang pinsala ni Jared ay tumaas ng husto. Naramdaman ni Francis ang pagtaas ng pressure at naalala na nalaman lamang ni Kevin ang unang tatlong pagbabago ng 13 Changes of the Poisonous Snake. Gayunpaman, natutunan ni Jared ang unang 7 pagbabago. Ang bawat pagbabago pagkatapos ay mas mahirap matutunan ngunit ang pinsala ay tataas din ng husto. Pakiramdam ni Francis ay parang walang buto ang kanyang kalaban at papalapit siya ng papalapit. Sure. Si Francis, sa likas na hilig, ay gumamit ng lightly floating fairy para humiwalay kay Jared. Malapit na labanan ang forte ng 13 Changes of the Poisonous Snake, maging ang Angry Dragon Fists ay mahirap laban dito. Teng! Teng! Si Francis, sa mga tuntunin ng bilis, ay palaging mas mabilis kaysa kay Jared. Ang 8th move, the 9th move. Ang 10th move. Naghiwalay ang dalawang anino habang pidyo hininga ang mga disipulong nanonood. Nanalo ka na. Matalim na tiningnan ni Jared si Francis, at tila walang magawa. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis, naiwan ang isang pulutong ng mga gulat na disipulo. Salamat sa pagdali. Ngumiti si Francis. Hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas sa laban na ito. Halimbawa, hindi ginamit ni Francis ang kanyang kaliwang mata sa sukdulan nito. Hindi rin niya ginamit ang lightly floating fairy o ang air-pushing breathing technique sa kanilang pinakamataas na potensyal. May dalawang dahilan siya para dito. Una, gusto niyang makita kung gaano siya kalakas nang hindi ginagamit ang kaliwang mata. Pangalawa, gusto niyang mag-iwan ng ilang hidden card para sa family sparring contest. Ang resulta ay napakalinaw. Nang pigilan niya ang kanyang sarili na gamitin ang mga bagay na ito ay kapantay niya si Jared. Malinaw, hindi makumpirma ni Francis kung nag-iwan si Jared ng ilang mga nakatagong galaw dahil 10 suntok lang ang palitan nilang dalawa. Kailan siya naging malakas? Ang ilan sa mga pamilyar kay Francis ngayon ay nakatitig sa kanya nang nakabukas ang kanilang mga mata. Lalong naging exaggerated si Kevin, ibinuka niya ang kanyang bibig na parang manok na kahoy. Kuya, kung hindi mo siya matalo sa 10 galaw, matatalo mo pa rin siya para sa akin. Sabi ni Kevin habang naabutan niya si Jared. You better give up. Kahit walang restrictions hindi ko rin siya matatalo. Ang bilis niya para sa akin. Umiling si Jared. Paano ito posible? Alam ni Kevin na hindi nagsisinungaling ang kanyang kapatid. Hindi niya iyon ugali. Siya ang nanalo. Ang katawan ni Vilma ay naging matigas habang seryosong nakatingin sa binata sa hindi kalayuan. Ang kabataang iyon ay tila lalong gwapo, matangkad, kaysa sa dati sa puntong ito. Ang batang ito ay talagang may ilang mga trick. Si Gerland ay may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit nakipaglaban lamang siya kay Jared sa loob ng 10 galaw. Habang si Jared ay matagal nang natalo sa akin. Napabuntong hininga si Vilma nang marinig niya ang mga salita ni Gerland. Hindi niya maintindihan kung bakit siya natatakot na maging malakas si Francis. Habang lumalakas siya, mas lalo siyang nakaramdam ng gulo. Pagkatapos ng sparring match ay nagpatuloy ang field sa orihinal nitong estado. Ito ay dahil malapit na ang tanghali at ang makapangyarihang martial artist ay magbibigay ng lecture sa lalong madaling panahon. Nandito na si Coach Clyde. Biglang natuwa ang mga tao. Sinundan ni Francis ang paningin ng lahat at nakita ang isang matangkad, matipunong lalaki na dahan-daang naglalakad papunta sa martial arts field. Ito si Coach Clyde. Palihim na binuksan ni Francis ang kanyang kaliwang mata at nakitang may mahinang dilaw na kinang na lumalabas mula sa kanyang dugo. Ang lakas ng loob ay itinutulak sa tuwing siya ay humihinga, lumikha ito ng hindi nakikitang presyon. Bakit nagkaroon ng ibang aura ang mga makapangyarihang tao at lumikha ng hindi nakikitang pressure? Medyo naintindihan ni Francis sa pamamagitan ng pagtingin sa kanya. Sa sandaling ito, bawat hakbang na ginawa ni Coach Clyde at bawat sulyap niya ay lumikha ng pressure. Ang aura na ito ay pagmamayari ng mga martial artist. Kahit sinong martial learner sa ilalim ng 4th rank ay maaaring walang lakas ng loob na umatake. Napakalakas. Ang mga alagad ay may mga mukha ng sindak at takot. Ilang martial learner sa Green Flower Continent ang gustong magkaroon ng titulong martial artist. Maging si Francis ay katulad din. Gayunpaman, ang kanyang layunin ay hindi limitado sa ito.
Ang kanyang layunin ay, Martial Master, ang mga may ikapitong ranggo o mas mataas. At maging ang Rumord Holy Martial Path. Ngayon ay magsasalita ako tungkol sa kung paano dapat gamitin ang mga kasanayan para sa martial learners na nasa ikatlong ranggo o mas mababa. Pag-uusapan ko rin ang aking karanasan sa inner strength. Malalim ngunit hindi malakas ang boses ni Coach Clyde. Gayunpaman, kahit na ang mga ilang daang metro ang layo ay maririnig siya ng malinaw. Matapos marinig ang mga karanasan ng inner strength, lumiwanag ang mga mata ni na Gerland, Angelica at Andy. Inner strength ng martial path. Nagkataon lang. Si Francis ay naging puno ng mga inaasahan. 17. Tulad ng alam ng lahat, ang martial path ay nahahati sa 9 na rank. Ang unang 3 rank ay kilala bilang ang power ranks at may titulong martial learners. Ang ika-4 hanggang ika-6 na rank ay kilala bilang martial artists, at ang ika-7 hanggang ika-9 na rank ay kilala bilang martial masters. Ipinaliwanag lang ni Coach Clyde ang tungkol sa 9 na hanay ng martial path. Ang bawat 3 ranggo ay may malaking agwat sa pagitan nila. Ang isip ni Francis ay gumuhit ng isang simpleng diagram. Unang 3 ranggo, palakasin ang katawan at mag-set up ng magandang pundasyon. Ika-4 hanggang ika-6 na ranggo, bumuo ng inner strength. Ang bawat galaw at aksyon ay higit na nahihigitin ang kapangyarihan ng martial learners. Ika-7 hanggang ika-9 na rank, pag-upgrade ng inner strength sa transformation strength na maaaring umatake sa pamamagitan ng hangin. May mga alingaw-ngaw sa Cloud Country ng Big Martial Masters, ang mga nakarating sa tuktok ng ika-9 na ranggo at may titulong 10,000 Men Army na madaling pumatay sa kanilang mga kaaway. Sa kanilang mga mata, ang mga normal na martial artist at nakamamatay na hayop ay mga langgam. Una ay pag-uusapan natin ang una at ikalawang rank ng martial path. Sa pamamagitan ng martial art skills, pinapalakas natin ang ating katawan at dugo. Unang binanggit ni Coach Clyde ang pundasyon ng unang 2 rank. Marami na sa mga disipulo sa field ang nakarating na sa ikatlong ranggo kaya hindi na nila ito pinansin. Binigyang pansin ni Francis dahil siya ay nasa unang ranggo ng martial path sa napakatagal na panahon. At ang 100 o higit pang martial art book sa kanyang isipan ay iba ang tingin noon. Bigla niyang naalala ang unang skill na natutunan niya, Flaming Metal Fists. Unti-unting nawala sa kanyang memorya ang mga galaw, karanasan at kasanayan. Nagulat si Francis dahil hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ang tanging alam niya ay naabot na ng Flaming Metal Fists ang pagiging perpekto nito. Hindi niya namalaya na hindi sinasadyang nakapasok siya sa isang meditational state. Ang mga estado na ito ay bihira, kahit para sa mga henyo. Next we will talk about the skills of the 2nd and 3rd rank, and how to execute them. Hindi lang nagsalita si Coach Clyde, ipinakita rin niya kung paano ay practice ang mga ito. Bilang isang tunay na martial artist, anumang hakbang na ipinakita ni Coach Clyde ay pawang middle rank na martial arts na sinanay hanggang sa pinakamataas na antas. Kahit na ginamit ni Coach Clyde ang kapangyarihan ng 3rd rank at middle rank martial arts, madali pa rin niyang matalo ang nangungunang 10 disipulo. Sa huli, sasabihin ko sa inyo ang mga trick tungkol sa inner strength. Ang ilan sa inyo ay nakarating na sa peak ng 3rd rank at medyo malayo na sa pagpasok sa 4th rank. Habang nagsasalita si Coach Clyde dito, ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang ngiti. Ang nangungunang 10 panlabas na disipulo ay nakarating na lahat sa tuktok ng ikatlong ranggo. Kahit ako ay hindi ko lubos na maipaliwanag kung paano gumagana ang inner strength. Ang pangunahing punto ay kung paano nauunawaan ng bawat isa sa inyo ang inner strength. Ang magagawa ko lang ay ibigay sa inyo ang ilan sa aking mga karanasan. Humina ang boses ni Coach Clyde. Nang matapos niya ang kanyang pangungusap, nagbigay siya ng nakakatakot na aura. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga disipulo ng sekta ng Hanford ay hindi makahinga ng maayos. Ang hindi nakikitang pressure ay bumaha sa lahat ng martial learners. Anong lakas? Ito ba ang lakas ng loob? Kung mayroon ako niyan ay maaari kong subukang makalusot upang maging isang tunay na martial artist. Ang karamihan ay nagpipigil ng hininga habang nakatingin sila sa pagkamangha. Ang inner strength ay kung tutuusin, isang uri ng kapangyarihan na nabubuo mula sa loob ng katawan ng isang tao. Kaya, ang malakas na dugo ay ang pangunahing punto sa pagbuo ng inner strength. At ang lakas ng dugo ng isang tao ay nakasalalay sa kung gaano kalakas ang katawan at buto ng isang tao.
Ito rin ang dahilan kung bakit ang unang tatlong ranggo ay kilala bilang power ranks. Nagbibigay sila ng matibay na pundasyon na itatayo. Sabi ni Coach Clyde habang nagde-demonstrate. Rock-breaking palm. Isang malabong dilaw na liwanag ang lumabas sa gitna ng kanyang palad. Pay. Bago pa man tumama ang palad sa lupa ay dumating na ang pilit mula sa palad. Ang kapangyarihan ng palad na iyon, na puno ng inner strength, ay parang bundok na dumudurog patungo sa mga disipulo. Ang aura lamang ay maaaring magpatalo sa martial learners. Flop. Tatlong disipulo ng pangalawang ranggo na nakatayo sa unahan ay nahulog sa lupa. Kitang-kita ko na mahina ang pundasyon mo. Nahulog ka na sa hangin mula sa palad ko. Kung ito ay isang taong nasa ikapitong ranggo o mas mataas pa sa halip na sa akin ay nadurage na kayong dalawa. Umiling si Coach Clyde. Habang siya ay nagpapaliwanag at nagpapakita, ang isang kabataan ay parang iskultura na hindi gumagalaw. Nang matapos ni Coach Clyde ang kanyang demonstrasyon ay ipinikit ng kabataan ang kanyang mga mata. Ang lakas ng loob ay ganyan. Pumikit si Francis. Sa isip niya, muling lumabas ang larawan ng katawan ng isang tao. Sa isang tiyak na punto, isang mahinang dilaw na liwanag ang nagmula sa loob ng dugo. Noong nagde-demonstrate si Coach Clyde kanina, ginamit ni Francis ang kanyang kaliwang mata para mas tumingin. Nahuli ng kanyang mata ang bawat banayad na pagbabago sa katawan ni Coach Clyde, kabilang ang kung paano nabuo ang lakas ng loob. Sa isip niya, paulit-ulit ngayon ang eksenang ito. Marahil si Coach Clyde mismo ay hindi maintindihan ang mga pagbabago sa kanyang katawan ng eksakto. Susunod, ipinakita muli ni Coach Clyde ang ilan sa kanyang sariling mga karanasan. Sa tuwing magpapakita siya, ginagamit ni Francis ang kanyang kaliwang mata para mag-obserba. Habang naririnig lamang ng ibang mga disipulo ang pangangatuwiran, ganap na nakikita ni Francis kung paano ito nabuo. Makalipas ang kalahating oras, natapos na ang lecture ni Coach Clyde. Hindi mo mapipilit ang inner strength. Upang mabuo ang inner strength, kailangan mong magkaroon ng magandang talento at matibay na pundasyon. Umiling si Coach Clyde habang paalis. Halata na wala siyang gaanong pag-asa sa mga panlabas na disipulong ito. Kung ang kanyang paliwanag ay makapagbibigay sa isa o dalawa sa kanila na maunawaan ang panloob na lakas, ito ay hindi inaasahan. Pagkaalis ni Coach Clyde, karamihan sa mga disipulo ay naiwan na may mga mukha na nagtatanong. Pagkatapos ng lahat, ang inner strength ay hindi mailarawan. Ito ay naiiba para sa lahat. Malinaw, ang mga alagad na may mataas na ranggo ay nakakuha ng ilang mga pananaw. Si Andy, na una sa ranggo at si Gerland kung minsan ay may mga pagpapahayag ng pag-iisip at kung minsan ay mga pagpapahayag ng kaligayahan. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Angelica. Para kay Francis, ipinikit niya ang kanyang mga mata habang nakatayo. Sa loob-loob niya, paulit-ulit na nilalaro ang alaala ng pagtatanghal ni Coach Clyde. Ilang sandali pa. Nagpakawala ng hininga si Francis habang nagmamadaling umuwi. Bang! Pagdating niya sa bahay ay isinara niya ang kwarto at naupo ng naka-cross-legged. Sa wakas ay naunawaan ko na kung paano gumagana ang inner strength. Sa loob ng kanyang isipan, muling lumabas ang mga huling pahina ng Lightly Floating Fairy. Ayon sa air-pushing breathing technique, kung sanayin niya ito hanggang sa tuktok ng ikatlong antas, magkakaroon siya ng pundasyon upang mabuo ang inner strength. Sa araw ding iyon ay lubos niyang na-absorb ang mga insight na nakuha niya. Sa gabi, ginawa ni Francis ang air-pushing breathing technique ng ilang beses upang kumpirmahin na naabot na niya ang tuktok ng ikatlong antas. Magsisimula na ngayon. Huminga ng malalim si Francis habang dahan-dahan niyang sinusubukang bumuo ng inner strength. Ayon kay Lightly Floating Fairy, dahan-daang itinulak ni Francis ang kanyang dugo. Kung ikukumpara sa air-pushing breathing technique, mas mataas ang mga pamantayan ng Lightly Floating Fairy. Hindi nagtagal ay dumaan ang dugo ni Francis sa kanyang katawan. Naging maayos ang lahat. Gayunpaman, sa dulo pa lang, naramdaman ni Francis na wala na siyang lakas. Ang dahilan ay dahil, bagaman malakas ang dugo ni Francis, kulang siya sa dami. Sa mga tuntunin ng lakas ng dugo ay may kukumpara siya kay Andy, ngunit sa dami pa rin siya ay malayo. Hindi pa naabot ni Francis ang tuktok ng ikatlong ranggo, at ang paraan kung saan nabuo ng Lightly Floating Fairy ang inner strength ay mas mahirap kaysa sa karamihan ng iba pang mga kasanayan. Kung mabaygo ako, mahuhulog ang dugo ko sa isang panahon ng kahinaan at mas mahirap para sa akin na mabuo ito sa susunod.
Nakagat ni Francis ang kanyang mga ngipin habang naglalabas siya ng 200 taong gulang na halaman ng dugo. Hu! Huminga si Francis habang ang enerhiya mula sa halaman ng dugo ay sumanib sa kanyang daluyan ng dugo. Weng! Sa huling sandali ay naramdaman ni Francis ang pag-agos ng dugo sa loob niya. Ha! Isang sigaw na kasing lakas ng kidlat ang umalangaw-ngaw sa loob ng silid, na naging sanhi ng pagkalampag ng mga bintana. Biglang nagdilim ang kwarto dahil sa napatay na kandila. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ay may isang kabataang puno ng pag-asa na dahan-daang ibinuko ang kanyang palad. Pagkatapos, lumitaw ang isang magandang malabong berdeng liwanag. 18. Ginawa ko. Pinigilan ni Francis ang sarili sa pagsigaw. Sa sandaling ito, kailangan lang niya ng isang pag-iisip upang maglabas ng mahinang berdeng kinang mula sa kanyang palad. Kung hindi titingnang mabuti, hindi ito makikita. Ito ang unang thread ng inner strength na nabuo ni Francis. Hindi niya akalain na magiging ganito kalapit sa kanya ang pangarap niya. Sa sandaling nabuo ng isang tao ang kanilang unang thread ng inner strength, ang bottleneck sa ika-4 na ranggo ay halos wala na. Para kay Francis, sandali na lang. Kailangan lang niyang maabot ang tuktok ng ika-3 ranggo at magagawa niyang tumuntong sa ika-4 na ranggo, maging isang tunay na martial artist. Wala pang ibang outer disciple sa Hanford sect na nakabuo ng kanilang unang thread ng inner strength. Kahit na sina Andy at Gerland. Nang mag-isip si Francis hanggang dito ay nagkaroon siya ng nasisiyahang ekspresyon. Ang pagkakaroon ng kakayahang bumuo ng inner strength sa ika-3 ranggo ay nangangahulugan na hindi siya mapipigilan para sa kanyang cultivation level. Ang 200 taong gulang na halaman ng dugo ay hindi maaaring masayang. Naramdaman ni Francis na ang kanyang katawan ay may natitira pang mga labi mula sa halaman ng dugo kaya siya ay bumuo ng ilang higit pang mga thread ng inner strength. Ang panloob na lakas ay ang lakas ng isang tao na nakompres sa isang mas mataas na antas. Upang pagsamahin ang kanyang inner strength, nagnilay-nilay si Francis ng isang araw at isang gabi. Sa sandaling lumabas siya ng kanyang silid, naramdaman niya na ang bawat paghinga niya ay maaaring magpahiwatig ng matinding presyon. Alam din ito ng mga magulang ni Francis. Mukhang medyo iba si Francis. Mukhang mas may energy siya ngayon. Ngumiti si Clara. Panahon na para sa kanyang growth spurt. Naramdaman pa ng kanyang ama na si Tirso ang mahinang pressure na nagmumula kay Francis. Hindi mali ang kanilang damdamin. Ang mga pagbabagong ito ay nangyari nga kay Francis. Matapos sumanib sa mahiwagang mata, ang dugo ni Francis ay nagsimulang unti-unting nagbago. Ang pinakahalatang punto ay ang kanyang lakas, ito ay tumaas ng mabilis. Lumalaki na rin ang kanyang height at mental energy. Dagdag pa sa pagbabago ng estado ng puso niya, nagbago ang buong aura niya. Even my parents can see na nagbago na ako. Ibig sabihin, madaling makita ng martial artists na nakabuo ako ng inner strength. Nag-isip ng malalim si Francis. May isang buwan pa bago ang family sparring contest, at ang layunin niya ay makapasok sa top 3. Kailangan ko ng paraan para itago ang aking inner strength. Hindi nagtagal, bumungad sa kanyang isipan ang 100 martial art skills. Hindi nagtagal ay pumili siya ng isang kasanayan na pinangalanang hiding air technique. Ang hiding air technique ay hindi isang combat skill, hindi man lang nito mapataas ang cultivation ng isang tao. Ang dahilan kung bakit kinuha ito ni Francis noon ay dahil isa itong peak middle rank martial art, kapareho ng level ng Angry Dragon Fists. Kung ang hiding air technique ay sinanay sa mababang antas, maaari nitong itago ang panloob na lakas at cultivation ng isang tao. Kapag umabot na ito sa mataas na antas, makokontrol ng isang tao ang aura. Kapag naabot na nito ang pinakamataas na antas, mabuburay ng isang tao ang kanyang aura, na maaaring magamit para sa pagsubaybay at pag-espiya. Kahit na ang isang aso ay hindi maamoy ang presensya ng isa. Nagsimulang magsanay si Francis sa hiding air technique sa parehong araw. Bagamat ito ay isang peak, middle-rank martial art ay madali para kay Francis na magsanay dito. Sa paggamit lamang ng kalahating araw na oras, sinanay na ni Francis ang hiding air technique sa mababang antas, na nangangahulugan na maaari na niyang itago ang kanyang panloob na lakas. Kahit na ang mga tunay na martial artist na nasa ika-4 na ranggo o mas mataas ay hindi malalaman na si Francis ay may panloob na lakas. Ayon sa aklat, ang isa ay nangangailangan ng hindi bababa sa ilang buwan upang sanayin ito sa mababang antas.
Bahagyang nagulat si Francis, ngunit pagkatapos ay naisip niya kung paano niya natutunan ang lightly floating fairy, na isang mataas na ranggo na martial art. Dahil ang hiding air technique ay nasa mababang antas na ngayon, si Francis ay maaari na ngayong hayagang maglakad-lakad. Pagkatapos ng ilang araw ay oras na para mag-sign up para sa family sparring contest. Francis, maaari kang mag-sign up para sa family sparring contest ngayon. Huwag kalimutang magrehistro. Binalaan siya ni Tirso. Okay, pupunta ako ngayon. Malaki ang tiwala ni Francis. Tumango si Tirso, naabot mo na ang ikatlong ranggo. Dapat ay maabot mo ang pinakamataas na 100. Nangungunang 100. Tumawa si Francis habang umiiling. Walang gaanong tiwala sa kanya ang kanyang mga magulang. Nakaramdam si Francis na kung hindi siya mauna, maaari pa rin siyang malagay sa nangungunang 3. Hindi nagtagal, dumating si Francis sa lugar ng pagpaparehistro. Ang family sparring contest ay ginanap isang beses kada 3 taon at ang sign-up time ay 1 buwan bago ang mismong contest. Marami pang mga disipulo ang nakapila nang dumating si Francis. Narinig mo ba? Napakaganda ng mga reward ngayong taon. Sabi ng isang alagad ni Hanford. Mga gantimpala. Sabihin sa amin. Hindi nakakagulat na ikaw ay isang panloob na disipulo. Ang ilang nakapaligid na mga disipulo ay may mga interesadong ekspresyon habang nakatingin sila sa panloob na disipulo. Nakuha ng kanilang talakayan ang atensyon ni Francis. Tiningnan niya ang panloob na disipulo na may cultivation sa tuktok ng ikatlong ranggo. Mula sa aura na kanyang pinakawalan, ang kanyang lakas ay kapantay man lang ni Jared. Hindi nakakagulat na siya ay karapat-dapat na maging isang panloob na disipulo. Naisip ni Francis, ang sinumang random na panloob na disipulo ay may ganoong lakas. Yung magiging isa sa top 50 ay magiging inner disciples at magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa ikalawang palapag ng martial arts library at pumili ng high-rank martial arts skill. Makakatanggap din sila ng 300 taong gulang na halaman ng dugo. Ang mga makakarating sa top 20 ay maaaring pumili ng 2 mataas na ranggo na kasanayan sa martial arts at makakakuha ng 300 taong gulang na halaman ng dugo. Ang panloob na alagad ay huminto. Wow! 300 taong gulang na halaman ng dugo. Ang sekta ay gumagastos ng malaking pera para sa paligsahan ngayong taon. Mataas ang ranggo ng mga kasanayan sa martial arts. Ang mga normal na disipulo ay malamang na hinding-hindi matututo kahit isa. Ang mga disipulo sa paligid ay tila nabigla sa balita. Maging si Francis ay nasa sabik. Ang isang 300 taong gulang na halaman ng dugo ay nagkakahalaga ng 3,000 pilak. Obviously, mas exciting sa kanya ang pagpasok nila sa second floor ng martial arts library. Kung magkakaroon ako ng pagkakataong makapasok sa ikalawang palapag ng martial arts library, maaari akong kumuha ng malaking halaga ng mataas na ranggo ng mga kasanayan. Si Francis ay puno ng pag-asa. Sa pagkakataong ito, nagpatuloy ang inner disciple, maaaring pumili ang top 10 nanograms 2 high-rank martial arts at makakakuha din ng 500 taong gulang na halaman ng dugo. 500 taong gulang na halaman ng dugo. Maraming mga alagad ang pinagsalikop ang kanilang mga palad habang iniisip nila ito. Ang isang 500 taong gulang na halaman ng dugo ay nagkakahalaga ng 10,000 pilak. Malamang na ang nangungunang 3 ay maaaring pumili ng isang peak rank na kasanayan, 2 mataas na ranggo na mga kasanayan at makakakuha din ng Yun Blood Pill. Peak rank martial art. Yun Blood Pill. Ang isang taong nagsanay ng isang peak rank martial art ay maaaring maglinang ng hanggang sa ika-9 na ranggo ng martial path. Para naman sa Yun Blood Pill, ito ay isang mahalagang tableta na nakatulong sa pagtaas ng cultivation ng isang tao. Ang ganitong uri ng mahalagang tableta ay nagkakahalaga ng higit sa 50,000 pilak. Ano ang nakukuha ng unang lugar? May nagtanong. Tama ka. Kadalasan ang unang lugar ay nakakakuha ng karagdagang reward. Sabi ng ilang disipulong Hanford. Ang unang lugar ay tiyak na magkakaroon ng mga karagdagang gantimpala, ngunit kahit ako ay hindi alam kung ano iyon. Umiling ang inner disciple. 18. Nakaramdam ng pagkadismaya ang mga alagad. Gayunpaman, dahil hindi nila alam, mas nakaramdam sila ng interes na malaman. Matapos maghintay ng mahabang panahon. Sa wakas ay dumating si Francis sa lugar ng pagpaparehistro at kumuha ng badge. Ang badge ay may bilang na 188. Alam na ngayon ni Francis kung ano ang kanyang numero.
Ang sekta ng Hanford ay may ilang daang disipulo na sumasali sa paligsahan. Ayon sa mga alituntunin, mayroon lamang 50 pwesto para sa mga panloob na disipulo sa ilalim ng edad na 18. Mayroong 50 panloob na disipulo sa sandaling iyon. Nangangahulugan ito na ang ilang panloob na mga alagad ay maaaring alisin at pagkatapos ay palitan ng mas bagong henerasyon ng mga alagad. Sa makatuwid, ang patimpalak na ito ay napakalupit. Pagkatapos mag-sign up, bumalik si Francis sa bahay upang magtrabaho ng mas mahirap. Lumipas ang mga araw. Palapit ng palapit ang oras para sa family sparring contest. 20 araw bago magsimula ang paligsahan sa sparring ng pamilya ay mayroon ng tinatayang listahan ng rankang. At ang taong nauna sa ranggo ay isang panloob na disipulo na henyo ng sekta ng Hanford, si Lyndon. Naabot ni Lyndon ang ika-4 na ranggo ng martial path 2 taon na ang nakararaan. Ikatlo siya sa huling paligsahan. Noon ay wala pa siyang 15 anyos. Ngayon, isa siya sa 4 na henyo ng Sunfeather City. Walang duda na siya ang pinakamalakas. Pangalawang pwesto ay si Peyton, pangatlong pwesto Amber, ika-4 na pwesto Riley. 21 pwesto Andy. Nang makita ito ni Francis, huminga siya ng malamig. Si Andy, na una sa mga panlabas na disipulo, ay hindi man lang umabot sa pinakamataas na 20 sa mga panloob na disipulo. Sina Gerland at Angelica ay ayon sa pagkakasunod-sunod ay nirerango ng 38 at 40. Para naman kina Jared at Grayson na parehong nasa top 5 sa mga panlabas na disipulo, sila ay nirerango sa pangkalahatan bilang 49 at 53. Ang ranggo ay may kabuoang 100 tao. Si Francis ay patuloy na naghahanap. Sa wakas, sa pangalawa hanggang sa apelyido sa listahan, sa wakas ay natagpuan ni Francis ang kanyang sariling pangalan. 19. 99th. Napangiti ang mga labi ni Francis, nagiging masigasig ako para sa patimpalak na ito. Ang mga maaaring mag-rank sa nangungunang 100 ay lahat ay itinuturing na may talento sa sekta. Pagkatapos ng lahat, mayroong higit sa libu-libong mga kabataan sa pagitan ng edad na 12 at 18 sa sekta. At hindi bababa sa 500 sa kanila ang nakapasok sa kompetisyon. Kung si Francis ay hindi sumanib sa misteryosong mata ay wala siyang karapatang pumasok ngayon. Mayroon pang 20 araw na natitira. Kailangan kong gamitin ang aking oras ng matalino. Dumiretso si Francis sa bahay upang maghanda para sa kompetisyon. Papalapit ng papalapit ang oras ng family sparring contest. Ang lahat ng mga kabataan ng sekta ng Hanford ay nasa ilalim ng isang tensyonado na kapaligiran. Maraming mga disipulo ang nakalusot pa sa ilalim ng panggigipit na ito. Ito ang resulta na gusto ng mas mataas na antas ng sekta ng Hanford. Pagka-uwi ni Francis, bukod sa pagsamasamahin ang kanyang inner strength, nagpatuloy siya sa pagsasanay sa Angry Dragon Fists. Hanggang ngayon ang Angry Dragon Fists ay ang pinakamalakas na kakayahan sa pag-atake ni Francis. Kalahating buwan na ang nakalipas, sinanay niya ang Angry Dragon Fist sa mataas na antas. Ngayon, ang kanyang Angry Dragon skill ay umabot na sa pinakamataas na antas. Ang pinakamataas na antas ay kumakatawan sa 70% o mas mataas ng pinakamataas na pinsala nito, na higit sa 50% na mas malakas kaysa dito sa mataas na antas. Hanggang ngayon ay hindi pa nakarinig si Francis ng iba pang mga panlabas na disipulo na nagsanay ng isang middle rank na kasanayan hanggang sa pinakamataas na antas. May kalahating buwan pa bago ang paligsahan. Si Francis ay naglagay ng mas maraming enerhiya sa paglinang. Ang pangunahing focus niya ay ang air crossing breathing technique dahil nakakatulong ito sa inner strength. Upang palawakin ang kanyang paglilinang, ginamit pa ni Francis ang kanyang 300 taong gulang na halaman ng dugo. Dahil nabuo na niya ang unang ilang thread ng inner strength, ang kanyang cultivation ay tumaas sa isang nakakabaliw na bilis at madaling nakapasok sa tuktok ng ikatlong ranggo. Kalahating hakbang na lang ang layo niya sa pagpasok sa ika-4 na ranggo. Nagpakawala ng mahabang hininga si Francis. Sinanay niya ang kanyang katawan sa pinakamataas na potensyal nito. Mayroong 3 araw pa. I wonder kung makakaabot ako sa 4th rank. Bulong ni Francis. Bilang pinakapaboritong henyo ng sekta ng Hanford, si Lyndon ay tila umabot sa ika-4 na ranggo 2 taon na ang nakararaan. Sa sumunod na 2 araw, sinubukan ni Francis na maabot ang pang-4 na ranggo ngunit nabigo sa parehong mga pagtatangka niya. Ito ay sa loob ng kanyang mga inaasahan bagaman. Ang aking panloob na lakas at lakas ng katawan ay malayo pa sa pag-abot sa ika-4 na ranggo.
Hindi nagtagal ay natagpuan ni Francis ang dahilan. Ang unang tatlong hanay ng Marshall Path ay nagsalita tungkol sa isang matatag na pundasyon. Kung ang pundasyon ay hindi matatag, ito ay makakaapekto sa mga kaharian mamaya. At sa nakalipas na 2 buwan si Francis ay nakalusot sa sobrang bilis, na naging dahilan upang ang kanyang pundasyon ay hindi sapat na matatag. Alam ito ni Francis at hindi pinilit na maabot ang ika-4 na ranggo. Hindi nagtagal ay 1 araw na lang ang natitira. Bukas na magsisimula ang family sparring contest. Huminga ng malalim si Francis at lumitaw ang mahinang berdeng glow habang ibinuka niya ang kanyang mga palad. Sa pagkakaroon ng panloob na lakas, maaari niyang agad na patayin ang isang cultivator ng ika-3 ranggo. Ngayon, ang kanyang lakas ay hindi na sa isang parang martial artist. Iyon ay isang kalahating hakbang na martial artist. Ang isang quasi-martial artist ay madaling talunin ang isang normal na ika-3 ranggo sa 1 o 2 galaw at maaaring maging sanhi ng isang tiyak na halaga ng banta sa mga nakamamatay na hayop tulad ng Green-Headed Tiger King. Gayunpaman, kapag ang isa ay umabot sa punto ng kalahating hakbang na martial artist, ang lakas ng isa ay lumampas sa isang parang martial artist. Si Francis ay maaari na ngayong makipagpalitan ng ilang suntok sa Green-Headed Tiger King. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan niya at ng mga martial artist ay hindi ang panloob na lakas, sa halip ito ay ang lakas ng katawan. Nang gabing iyon, sa isang hardin sa sekta ng Hanford. Jang! Isang espada ang hinugot mula sa kaluban nito at lumikha ng mga ilusyon sa hangin. Ang may-ari ng espada ay isang kabataang nakadamit ng kulay ube. Ang kapangyarihan ng kanyang espada ay umabot na sa nakakatakot na antas. Ang kanyang mga casual na strike ay maikukumpara sa crackling windsword ni Xavier, na maaaring pumatay sa mga cultivator ng ika-3 ranggo sa isang galaw. Gerland, not bad. Nasanay ka na sa high-rank skill cold flow ang sword sa mataas na level. Mula sa mga panlabas na disipulo, malamang na ikaw lang ang nagsanay ng high-rank martial arts sa mataas na level. Nakangiting sabi ng isang medyo may edad na. Ang kabataang nakasuot ng lila ay si Gerland na nasa ika-3 pwesto sa mga panlabas na disipulo. Mukhang ang unang lugar sa mga panlabas na disipulo ay magbabago sa lalong madaling panahon. At si Francis, ang bug na iyon, ay madudurog sa ilalim ng aking mga paa. Malamig na sabi ni Gerland. Nang banggitin niya si Francis, ang kanyang espada ay biglang nagpaputok ng 5 magkakaibang suntok. Ang lakas na ginamit niya ay mabigla pa sa mga tunay na martial artist. Gerland, limitado ang iyong paningin. Huwag mong isipin ang tungkol sa panlabas na mga alagad. Umiling ang nasa katanghaliang lalaki, ang iyong mga tunay na kalaban ay mga panloob na disipulo. Sa iyong lakas, madali kang makapasok sa top 20, ngunit mapapablush mo ako kung makapasok ka sa top 10. Oo, ama. 70% akong sigurado na makakasama ko ang nangungunang 10. Malaki ang tiwala ni Gerland habang sinasabi niya ito. Sa isa pang gusali sa sekta ng Hanford. Angelica, magsisimula na ang preliminaries bukas. Gaano ka kumpiyansa? Sabi ng isang matanda habang nakangiti. Huwag kang mag-alala lolo, buo ang tiwala ko na walang sino man sa mga panlabas na disipulo ang makakapareha ko. Nagliwanag ang mukha ni Angelica habang nakangiti. Kailangan mo lang mag-alala kay Gerland. Para kay Andy, ang kanyang kakayahan ay depensa kaya hindi kanya dapat takutin. Pagsusuri ng isang armadong matanda. Gerland. Siguro. Hindi ka panipaniwala ang pakiramdam ni Angelica. Bilang isa sa mga henyo ng sekta, walang sino man ang makakapasok sa kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi niya alam kung bakit ang kabataang iyon ay patuloy na lumilitaw sa kanyang isip. Ang taong iyon ay hindi man lang nireranggo sa nangungunang 10 kabilang sa mga panlabas na disipulo. At saka, kung papasok ka sa finals at makikilala mo si Linden, na unang nakareranggo, huwag maging matigas ang ulo. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinakamakapangyarihan sa mga kabataan ng sekta ng Hanford. Babala ng matanda. Kasabay nito, sa isang kahangahangang istruktura. Jared, Kevin, pareho kayong dapat gumanap ng mahusay sa paligsahan ngayong taon. Lalo na ikaw Jared. Ang lakas mo ay umabot na sa isang parang martial artist. Sa pamamagitan nito, dapat mong tunguhin ang nangungunang 10. Isang mayabang na boses ang narinig. Oo ama. Sa lakas ko, kahit si Andy, na unang nasa ranggo sa mga panlabas na disipulo, ay hindi ko kakampi. Casual na sabi ni Jared.
Si Kevin, na nasa tabi niya ay nagsabi, Francis. Naabot ko na ang ikatlong ranggo ngayon at sinanay ang 13 pagbabago ng nakakamandag na ahas sa unang 6 na pagbabago. Matatalo kita sa patimpalak na ito. Maging ang ilan sa mga matatanda ay inaasahan ang patimpalak na ito. Hindi mabilang na mga disipulo ng sekta ng Hanford ang pinagdikit ang kanilang mga palad para sa laban bukas. Lahat ay naghihintay ng pagkakataong baguhin ang kanilang kapalaran. Ang umaga ng susunod na araw. Nang lumiwanag ang kalangitan, maraming tao ang natanaw habang nagtitipon sila sa Sky Marshall Field, isang mahalagang lugar ng sekta. Marami sa mga dumating ay mga disipulo ng sekta ng Hanford, at ang ilan sa kanila ay may gitna o mataas na posisyon sa sekta. Dumating na rin ang 3 nangungunang outer disciples na sina Gerland, Andy at Angelica. Maging si Francis ay narito. Ito ang kanyang unang pagkakataon na pumasok sa Sky Marshall Field. Ang Sky Marshall Field ay may 10 yugto, sa lahat ng mga ito ay may ibabaw na lugar na 100 metro. Sa paglipas ng panahon ay dumarami ang mga alagad na dumating. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay mga panlabas na alagad. Walang gaanong mga panloob na disipulo ang nagpakita. Hindi ito kakaiba kay Francis dahil magkakaroon muna ng preliminaries. Ang mga preliminaries ay unang nagsimula sa mga panlabas na disipulo. 50 panlabas na disipulo ang haharap sa iba pang 50 panloob na disipulo. Ang punto nito ay upang alisin ang mahihinang panlabas na mga alagad, na iniiwan lamang ang mga piling tao. Nangangahulugan ito na ang mga panloob na disipulo ay hindi kailangang pumasok sa mga preliminaries. Kailangan lang nilang maghintay para sa huling torneo na makalipas ang kalahating buwan. Sa wakas, humigit kumulang 20 panloob na disipulo ang nakita. Ang mga panloob na disipulong ito ay mukhang interesado habang nakatingin sila sa mga panlabas na disipulo. Hihihi. May iilan, medyo malakas, outer disciples. I wonder kung ilang inner disciples ang matatanggal. Sa tingin ko ang nangungunang 3 lamang ang may pagkakataon na maging mga panloob na disipulo. Tinalakay ng mga panloob na alagad. Tingnan mo. Si Riley, na nasa ika-4 na ranggo sa mga panloob na disipulo, ay narito na. Nabalot ng katahimikan ang karamihan. Isa siya sa mga pangunahing pinagtutuunan ng pansin ng mga panloob na disipulo. Maaliwalas ang mukha niya at tahimik ang ugali. Habang sinisiyasat ni Francis ang babae gamit ang kaliwang mata, nalaman niya na mayroon itong panloob na lakas na mas mahina sa kanya. Martial artist. Ang Riley na ito ay umabot sa ika-4 na ranggo ng martial path. Huminga ng malamig si Francis. Bagamat alam niya na ang mga panloob na disipulo ay may hindi kapani-pani walang talento, ito ay mas mataas kaysa sa inaasahan niya. Kung si Riley, na nasa ika-4 na ranggo, ay mayroon ng cultivation sa ika-4 na ranggo, kung gayon gaano kalakas si Lindan, na nasa unang ranggo. Narinig ko na ang lakas ni Riley ay mas mahina lamang kaysa sa lakas ni Lindan, Amber at Peyton, at ito ay isang hakbang sa ibaba ng 4 na mahusay na henyo ng Sun Feather City. Unang pwesto Lindan, pangalawang pwesto Peyton, pangatlong pwesto Amber. Wala ni isa sa kanila ang nandito. Si Andy, na una sa mga panlabas na disipulo, ay naging pangit ang kanyang ekspresyon. Ito ay malinaw na walang sino man sa kanila ang nadama na ito ay nagkakahalaga ng panunood ng mga laban ng mga panlabas na disipulo. Ang kanilang lakas at ranggo ay umabot sa isang hindi matitinag na hakbang. Siguro, makikita lang sila sa final tournament. Makalipas ang kalahating oras, isang boses ang umalangaw-ngaw sa buong field, magsisimula na ang family sparring contest. Ngayon ang preliminaries at ang mga outer disciples lang ang lalahok. 50 lang sa 522 tao ang magpapatuloy sa final tournament. 20. Ang boses ang naging opisyal na simula ng family sparring contest. Natahimik ang field. Ang unang round, group elimination. Ang mga kalahok ay hahatiin sa 10 grupo, kakalat sa 10 yugto. Ngayon ay magsisimula na tayong hatiin ang mga grupo. Sa ilalim ng patnubay ng sekta ang mga panlabas na alagad ay nahati sa 10 magkakaibang grupo. Numero 188, ika-7 yugto. Tumungo si Francis sa ika-7 yugto. Ang tuntunin ay, sa bawat yugto, 10 tao ang pipiliin mula sa 50 tao upang magpatuloy sa susunod na round. Halimbawa, ang grupo ni Francis ay mayroong 52 tao, at 10 lamang sa kanila ang magpapatuloy sa susunod na round.
Gamit ang kanyang kaliwang mata, iniskan ni Francis ang 10 grupo at napagtanto na ang paghahati ng grupo ay nilagyan ng daya. Ang pinakahalata ay ang nangungunang 10 disipulo ay nasa iba't ibang grupo. Halimbawa, si Andy, na unang ipinadala sa unang grupo. Sina Gerland at Angelica, ay ipinadala sa ikalawa at ikatlong grupo ayon sa pagkakabanggit. Nangangahulugan ito na ang nangungunang mga alagad ay hindi magkikita ng maaga. Bawat grupo ay may pantay na pagkalat ng malalakas at mahihinang disipulo. Nangangahulugan ito na walang maraming kabataan na asenso sa pamamagitan ng swerte. Tumango si Francis bilang pagsang-ayon. Susunod, sinimulan ni Francis na suriin ang mga pinaka-nagbabanta sa kanya. Ang pinakamalakas ay si Caleb, na nasa ikapitong ranggo sa mga panlabas na disipulo. Tumayo si Caleb habang ang kanyang pinakamataas na aura sa ikatlong ranggo ay kumalat. Upang maranggo sa nangungunang 10 sa gitna ng mga panlabas na disipulo ay nangangahulugan na sila ay may sariling kakayahan. Nagulat si Francis nang maramdaman niya ang isang pamilyar na tao sa ikapitong grupo. Ito ay isang magandang figure na nakasuot ng puti. Kuya Francis, sabi ni Vilma habang nakatingin kay Francis. Tumango si Francis bilang tugon. Little Vilma. Okay lang. Sinabi sa akin ni Brother Lydia na bugbugin si Francis at gawin siyang hindi makamit ang magandang resulta. Sinabi ni Caleb, na unang niranggo sa grupo, habang naglalakad siya patungo kay Vilma. Ikaw. Magsasalita sana si Vilma ngunit pinigilan niya ang sarili niyang gawin iyon. Hindi niya alam kung bakit ayaw niyang makamit ni Francis ang magandang resulta. Sa oras na ito nagsimula ang paligsahan. 13 verses 65. 48 verses 355. 179 kumpara sa 24. Umalingaw-ngaw ang boses ng mga hurado sa bawat grupo. Mabilis na natapos ang mga unang round. Ang mga hukom ay pawang mula sa sekta at may mayaman na karanasan. Para sa mga laban na iyon ay isang panig, ang mga hukom ay palaging makakagawa ng tamang desisyon. Halimbawa, natalo ni Caleb ang kanyang kalaban sa isang hit. 188 verses 24. Sa wakas ay si Francis na. Teng. Mabilis na bumagsak ang kanyang katawan sa stage. 24 ay isang kabataan na nagkaroon ng kultibasyon ng pangalawang ranggo. Naglabas ng takot ang kanyang mga mata nang mapagtanto niyang nasa ikatlong ranggo si Francis. Pagpapalo ng wind palm. Ang medyo matabang binata ay nagkagat ng ngipin at buong lakas na umatake. Ang kasanayang ginamit niya ay nasa gitnang ranggo at ginamit ang bilis upang subukan at manalo. Nag-aapoy na metal fists. Casual na ikinaway ni Francis ang kanyang kamao. Sa sandaling ginamit niya ang kanyang kasanayan sa kamao ay nagbago ang ekspresyon ng hukom sa ikapitong yugto. Ito ay dahil si Francis ay gumagamit ng isang core rank martial arts skill. Pay. Habang nagpapalitan sila ng suntok ay pinalipad ang bahagyang mataba nilang kabataan. Bilang 188 panalo. Sabi ng judge. Dahil hindi malakas ang kalaban ni Francis ay hindi siya masyadong nakatanggap ng atensyon. Napakayabang ng batang ito, gumagamit ng core rank martial art. Nagtatawanan ng mga alagad sa ibaba. Bilang 188 verses numero 66. Hindi nagtagal, oras na ni Francis para umakyat muli. Nagkaroon ng panuntunan sa bawat grupo, kapag natalo ang isa sa kabuoang 10 laban, tinanggal ang isa. Hindi titigil ang mga laban hanggang 10 tao na lang ang natitira. Kung ang isa ay maaaring manalo ng 20 sunod-sunod na laban, ang isa ay mapopromote sa ikalawang round. Ang ikalawang laban ni Francis ay laban sa isang mukhang kabayong kabataan na may kultibasyon sa tuktok ng ikalawang ranggo. Naglalagablab na kamao ng metal. Hindi man lang nag-isip si Francis habang tinatamaan niya ang mahahalagang bahagi ng kalaban. Pay. Napangiwi ang mukha ng kabayong binata nang bumagsak siya sa lupa. Gumamit na naman siya ng core rank martial art. Ang mga disipulo ng sekta ng Hanford ay tumingin ng masama. Bilang 188 panalo. Ito na ang ikalawang tagumpay ni Francis. Gayunpaman, para sa susunod na dalawang laban, ginamit pa rin ni Francis ang core rank martial art. 4 na sunod-sunod na panalo. Masyadong mayabang ang brat na ito. Sa tingin ba niya ay hindi siya matatalo sa paggamit ng core rank martial art? Hindi rin malakas ang mga kalaban niya. Kapag nakaharap niya ang isang taong kapareho ng ranggo ay hindi magiging ganoon kadali.
Nagtatawanan ang mga alagad sa ibaba. Bilang 188 versus numero 47. Sa wakas, sa ikalimang round, ang kalaban ni Francis ay isang taong nasa ikatlong ranggo, na nirerango din sa nangungunang limang sa kanyang grupo. Zhao Kuo. Talunin ang batang iyan. May sumigaw. Marami na ang hindi nasisiyahan ay si Francis. Anak, hanggang dito na lang. Nakatayo sa harapan ng matipunong katawan ni Hanford Koy. Ang kanyang napakalawak na lakas ay nakadikit sa kanyang mga kalamnan. Karaniwang kailangan lang niyang tumayo doon at aaminin ng mga second rankers ang pagkatalo dahil sa pressure. May kabuuang humigit kumulang 60 tao ang umabot sa ikatlong ranggo sa mga panlabas na disipulo. Sa makatuwid, ang ikatlong ranggo ay itinuturing na makapangyarihan sa mga grupo. Gamitin ang lahat ng iyong kakayahan. Bahagyang ngumiti si Francis, hindi siya naglagay ng normal na mga third rank sa kanyang mga mata. Hahaha. Kung mayroon kang lakas ng loob, ipagpatuloy mo ang paggamit ng core rank martial art na iyon. Tumawa si Hanford Koy at, parang leon, sumugod kay Francis. Ang galit ng hari ng leon. Inilapat ni Hanford Koy ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang katawan. Karamihan sa mga peak third rankers ay hindi man lang haharap sa kanya. Hehe, not bad. Tingnan mo kung mahaharangan mo ang galaw ko, Flaming Metal Fist. Gumamit pa rin si Francis ng core level martial arts. Nag-aapoy na naman sa Metal Fist. Halos mawala ng malay ang mga alagad na nanunood. Hu! Isang malakas na kalabog ang umalangaw-ngaw mula sa ikapitong yugto at maya-maya ay may sumigaw. Boom! Ang napakalaking katawan ni Hanford Koy ay nakahandusay sa lupa, ang ilan sa kanyang mga ngipin ay nabali rin. Ano? Ang mga tao sa ibaba ay nakatingin sa eksenang ito. Bilang 188 panalo. Kahit na ang hukom ay nadama na ito ay hindi kapanipaniwala. Muli siyang nanalo sa isang core rank martial art. 5 sunod-sunod na panalo. Sinasampal nito ang mukha ng mga alagad. Core rank martial art. Paano ito posible? Lumabas ng stage si Hanford Koy, berde ang mukha. Matapos talunin si Hanford Koy, naging mas madali ang mga laban ni Francis. 5 panalo. 6 na panalo. 7 sunod-sunod na panalo. Nang maglaon, lahat ng nasa ilalim ng ikatlong ranggo ay umamin ng pagkatalo nang makita siya. Ang tanging ibang tao na may kaparehong record sa kanya sa ikapitong pangkat ay si Caleb. Mukhang na-train ng batang ito ang core rank martial arts sa peak level, hindi nakakagulat na napakalakas nito. Hehe, maghintay hanggang makilala mo ako, pagkatapos ay hahayaan kitang matikman ang mataas na antas ng mga kasanayan sa martial art. Malamig na tumawa si Caleb. Hanggang ngayon sina Francis at Caleb ay nakilala bilang Duo Eagles ng ikapitong yugto dahil pareho silang hindi pa natatalo ng isang laban. 7 panalo. 8 panalo. 9 na panalo. 10 sunod-sunod na panalo. Sino sa tingin mo ang mas malakas? Francis o Caleb? Sa tingin ko si Caleb ay medyo mas malakas, ngunit si Francis ay hindi rin mahina, siya ay isang itim na kabayo. Nagkaroon sila ng dalawang tao na may parehong streak hindi tulad ng ibang mga grupo kung saan mayroon lamang isang nangingibabaw na figure. Halimbawa, lahat ng mga kalaban na sina Andy at Gerland ay nakaharap, lahat sila ay umamin ng pagkatalo. Masyadong malakas ang lakas ni Gerland. Bawat galaw niya ay kayang pumatay sa kanyang kalaban. Ang 7 pangkat lamang ang may titulong Duo Eagles. Marami ang nasasabik at anabangan ang sagupaan ni na Francis at Caleb. Sa ika-12 laban ni Francis, nakilala niya ang isang pamilyar na tao. Si Vilma iyon. Ito ay isang awkward na kalaban. Little Vilma, aminin mo ang pagkatalo. Mahinahong sabi ni Francis. Halos hindi pa naabot ni Vilma ang rurok ng ikalawang ranggo, halatang hindi siya ang kapareha niya. Maging si Gerland, na nasa grupong dalawa, ay tumingin sa paligid upang makita kung ano ang nangyayari. Aminin ang pagkatalo. Huwag kailanman. Kinagat ni Vilma ang kanyang mga ngipin habang ang kanyang mukha ay naging matigas ang ulo. Hindi niya hahayaan ang sarili na aminin ang pagkatalo sa harap ni Francis. Noong sila ay nasa Greenleaf Village, minahal ni Vilma si Francis, sa pag-aakalang siya ang pinakamatalinong kabataan. Gayunpaman, pagkatapos na makapasok sa Sunfeather City napagtanto niya na ang Greenleaf Village ay maliit kung ikukumpara. Dahil isang mahinang babae, hindi niya kayang umangkop sa malupit na bagong kapaligiran, kaya gumawa siya ng isang mahirap na desisyon na umakyat kay Gerland na nasa ikatlong pwesto.
Hindi hahayaan ni Vilma ang kanyang sarili na aminin ang pagkatalo sa kanyang unang pag-ibig na pagkatapos ay itinapon niya. Mabuti. Walang magawang umiling si Francis. Lumulutang kamay ng hangin. Si Vilma ay parang hangin na sumanib sa palad na iyon at dumiretso sa ulo ni Francis. Ang floating wind hand ay isang kasanayan sa martial arts sa tuktok ng gitnang rango at angkop para sa mga kababaihan dahil ginamit nito ang lambot upang masira ang katigasan. Sa mga tuntunin ng rango ng kasanayan sa martial art, ang floating wind hand ay kapareho ng Angry Dragon Fists, ngunit maaari nitong pigilan ang huli na gamitin ang buong potensyal nito, tulad ng kung paano nito mapipigilan din ang Flaming Metal Fists. Naglalagablab na kamao ng metal. Hindi gumalaw si Francis at nagpakawala lang ng suntok. Pa! Nag-intertwined ang kamao at palad. Biglang umungol si Vilma at nagsimulang mahulog. Dahan-dahang bumantong hininga si Francis at sinubukang tulungan si Vilma na maging matatag. Kung tutuusin, sabay silang lumaki at hindi niya kayang makitang nasasaktan siya. Itinuro ang wind finger. Sa sandaling hinawakan ni Francis si Vilma, ang mga mata ng huli ay malamig na kumislap at ang kanyang malajade na mga daliri ay hiniwa sa dibdib ni Francis. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagsigaw ng maraming alagad sa takot. Sa ganoong kalayuan, hindi makaiwas si Francis. Ang ekspresyon ni Francis ay nagalit at ang kanyang katawan ay biglang sumabog sa kapangyarihan, na nagpalipad kay Vilma. Plop! Si Vilma ay sumigaw at nagluwa ng isang subo ng dugo habang siya ay bumagsak sa lupa. Bilang 188 panalo. Sabi ng judge habang nakatingin ng masama kay Vilma. Halatang hindi nakalulugod sa kanya ang mga kilos ni Vilma. Vilma! Tumakbo si Gerland. Si Francis ay malamig na naglakad pababa ng stage. Hindi niya akalain na aatakehin siya ni Vilma sa ilalim ng mga kondisyong iyon. Anak! Magkikita pa tayo mamaya. Bibigyan kita ng personal experience ng kahihiyan. Malamig na sabi ni Gerland. Maghihintay ako. Tumalikod si Francis at umalis nang hindi nag-abala na tumingin kay Vilma. Pagkatapos ay narinig niyang sinabi ni Vilma sa likuran, Brother Gian, kailangan mong maghayganti para sa akin. Matapos talunin si Vilma, nanalo si Francis ng 12 laban. 12 panalo. 13 ang panalo. 14 na sunod-sunod na panalo. Ang record ni Francis ay patuloy na tumaas. Ang kanyang pangunahing ranggo na kasanayan sa kamao ay nagpawi sa lahat sa ikapitong yugto. Tanging si Caleb, sa ikapitong yugto ang may kaparehong record sa kanya. Mayroong 6 na laban pa hanggang sa makapasok ako sa susunod na round. Gayunpaman, sa ika-15 round, nakilala ni Francis si Caleb na unang nirerango sa grupo. Magkaharap na ngayon ang duo Eagles. Ang kapaligiran ay umabot na sa kasukdulan sa ikapitong yugto. Sa wakas nagkita na sila. Ang mga disipulo ng ikapitong yugto ay nagpakawala ng malalim na hininga habang sila ay nasa sabik. Maging ang ilan sa mga kalahok mula sa iba pang mga yugto ay inaasahan na natapos sa ikapitong yugto. Isang ngiti ang pinakawala ng judge ng ikapitong yugto. Anak, sa wakas nakilala na rin kita. Kung mayroon kang kasanayan, patuloy mong gamitin ang iyong pangunahing kasanayan sa rank fist. Dinilaan ni Caleb ang kanyang mga labi habang ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng bahid ng pagiging mapaglaro. Sa mga tuntunin ng lakas, si Caleb ay nirerango sa nangungunang 10 sa gitna ng mga panlabas na disipulo at natuto ng mataas na rango na martial arts, na 3 rango na mas mataas kaysa sa core rank na martial arts. Bakit hindi? Patuloy kong gagamitin ang aking core rank fist skill. Mahinahong sabi ni Francis. Ano ba? Gagamitin pa rin ba niya ang core rank fist skill? Napuno ng malamig na hininga ang karamihan. Maling gamot ba ang kinain ng batang ito? Sobrang yabang. Sa tingin ba niya, sa paggamit lang ng core rank fist skill mag-isa, kaya niyang talunin ang buong grupo? Pa rin. Gumagamit pa rin ng core rank fist skill. Namula ang mukha ng judge. Kahit sa pananaw ng hukom, naisip niya na masyadong mayabang si Francis. Bilang kalaban, napatili ang ngiti ni Caleb para siyang sinampal. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.